Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isa na namang napakalaking laban ng Golden State Warriors kontra Denver Nuggets. At oo, confirmed, maglalaro si Kristaps Porzingis. Pero ang malaking tanong, ilang minutes ang ibibigay sa kanya? At dapat na ba siyang isama agad sa starting five? Sobrang exciting nito dahil malaking test ito para sa bagong sistema ng Warriors. Pero bago ang lahat, jersey giveaway muna tayo, 5 lucky winners. Ang gagawin nyo lang, like, subscribe, and comment done. At ako mismo ang mamimili at magpapadala sa inyong address. Mga kadubs, hindi lang ito basta regular season game. Ang Denver ay isa sa top teams sa West, pinamumunuan ng reigning superstar na si Nikola Jokic, isang walking triple-double machine. Samantalang ang Warriors pilit bumabawi sa standings habang wala pa sa full strength si Stephen Curry. Si Porzingis ay hindi lang basta big man, 7'3" na, kayang mag-shoot ng tres, may mid-range game, may rim protection, at may ability mag-post up. Sa debut niya, limited minutes lang ang binigay, pero ngayon, inaasahan na mas tataas ang kanyang playing time. Kapag nabigyan siya ng 25-30 minutes, lalakas ang interior defense, mas lalaki ang spacing, mas magkakaroon ng pick and pop options. At tandaan, hindi sanay ang Warriors sa ganitong kalaking stretch 5 sa ilalim ng sistema ni Steve Kerr. Ito ang pinakaaabangang laban sa loob. Si Jokic ay elite passer, elite scorer, elite rebounder. Hindi siya typical center, siya ang sistema ng Denver. Ngayon, kung si Porzingis ang magbabantay sa kanya, may height advantage, may shot contesting ability, pero kailangan ng help defense mula kay Draymond Green or Al Horford. Ang ideal scenario, Porzingis as primary rim protector, Draymond or Horford as help defender, aggressive perimeter pressure. Kapag napigilan si Jokic, malaki ang chance ng Warriors. Ngayon pag-usapan natin ang pinaka-controversial na tanong. Dapat ba isama si Porzingis sa starting lineup? Bakit magandang idea ito? 1. Establish agad ang size advantage. 2. Mas ma-pressure ang Nuggets sa paint. 3. Ma-force si Jokic mag-defend sa perimeter. Pero may risk din, conditioning issues, rust factor, foul trouble. Kaya possible rin na dahan-dahanin muna ni Coach Kerr ang minutes niya. Para manalo ang Warriors, kailangan nila 1. Control the boards. Hindi pwedeng matambakan sa rebounds. 2. Maximize spacing. Gamitin si Porzingis sa pick and pop sets. 3. Limit turnovers. Kapag nagka-turnover, automatic transition offense ang Denver. 4. Fast pace. Huwag hayaang maging slow half-court chess match na kontrolado ni Jokic. Kapag naging balanced ang offense, inside-out game, malaking tulong si Porzingis dito. Hindi lang si Porzingis ang dapat bantayan. Step-up game mula sa bench, defensive intensity, shooting consistency. Kapag nag-click ang spacing at ball movement, mahihirapan ang Nuggets mag-adjust. Kung mabibigyan si Porzingis ng 25 plus minutes, solid defensive role, at involvement sa offense, may realistic chance ang Warriors na manalo. Pero kung ma-overpower sila sa paint at makontrol ni Jokic ang tempo, magiging uphill battle ito. Mga kadubs, ano sa tingin nyo? Starting 5 na ba si Porzingis? Ilang minutes ang dapat ibigay sa kanya? Kaya ba nilang pigilan si Jokic? Comment down below, like, share at subscribe para sa mas marami pang Warriors breakdown. Peace out!